Magandang araw mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Matinding utos ni President Bongbong Marcos, Hontiveros pinalayas na sa Senado. Hontiveros hindi na nakaangal dahil nilaglag umano ni Representative Erwin Tulfo. Sa wakas, naglakas loob ang ating kuting na presidente na mag-utos ng ganito. Buti na lamang at hindi siya nakinig sa kanyang asawa na makakaliwa. Taong bayan, ngayon lang natuwa kay Presidente Bongbong Marcos at tila daw ba nagiging leader na daw siya. Sana nga tuluyan nang maging leyon ng ating presidente at mamatay ang kanyang pagiging kuting. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang isyung ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, mabuting-mabuti ang ginawa nyo kasi lalong lumalakas ang mga Duterte, may idols. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Sabi din ng isang netizen, good morning po, na maunawaan sana ng mga tiwaling opisyal na hindi mananaig ang kasamaan dahil hindi ginawa ang bansa para sa mga masasamang gawain. Ginawa ang bansa para sa kabutihan ng bansa na naghahangad ng ikabubuti. At sabi din ng isang netizen, syempre, doon tayo sa nagpapakatotoo lang sa serbisyo. Go lang, Vice President Sara Duterte. Andito lang kami para sa inyo. God bless. Ay walang iba kundi ang COA. No? Siyempre, sasabihin nyo, lahat naman yan kampi sa Pangulo dahil mga tauhan nila yan, di ba? Siyempre, kakampihan yan yung kakampi ng Pangulo, yung Vice President. Okay. Sasabihin nila legal. Yung COA po, na-separate sa kanilang lahat. Hindi po sakop ng Pangulo. Ito po ay constitutional body na walang nakakasakop para manatili po yung kanyang pagiging independent. Ano po sabi ng COA? Yan yung tinatabunan nila eh. Ang sinabi ng COA, legal. Yung pagbibigay ng pondo sa Vice President ng Pilipinas mula sa pondo ng Presidente. So legal po yan lahat. Ngayon, sino po yung nag-iingay? Tatlo po yung nag-iingay. Makabayan Black, si Hontiveros, at saka ang media. Hoy! Tanong ko, para malinaw po sa utak natin ang lahat, kino-question po ba nila kung illegal yun o legal? Sinabi po ba ng Makabayan na illegal yun? Sinabi po ba ni Hontiveros na illegal yun? Sinabi po ba ng media na illegal yun? Hindi po. Ang sinasabi lang nila, ginastos ito ng 11 araw lamang. Okay. Drama lang po yan. Sabi nga natin, kahit ba 1 araw yan o 2 araw yan, para sa na po natin. Yung talagang linaw na sa atin. Sige. May issue po ba ng legalidad? Wala po. Legal po ba yun? Legal. Alam niyo sabi ni Esperon, question kayo ng question ng Intelligence Fund at Confidential Fund. National Advisor ha. Kayo, yan ang sinasabi na National Advisor ngayon. Mag-ingat kayo. Gusto nyong ibulgar yung Intelligence at Confidential Fund. Hindi lang yung mga makabayan ng nakakarinig o hindi lang sila yung nakakakita. Kung sa grupo na yan na sinusuportahan ng Makabayan Black. Hindi lang po mga rebelding kaliwa ang kalaban ng pamahalaan. Ang gusto nyo ibulgar na lahat eh. Kung saan ginagamit yung Intelligence Fund at Confidential Fund. Meron pala talagang ganon na kailangan hindi sabihin para for the safety. No? Ayon sa pagkakaintindi ko. Ngayon kung ibubulgar yan, baka kasi makaapekto sa kung ano mang plano ang gagawin dun sa confidential tsaka yung isa pa, nung tawag dun. Nakukuha ko na. Diretso po tayo. No? Legal po yan. Ano warning sa atin Esperon ngayon? National Security Advisor. Mag-ingat po kayo sa kabubulgar. At nalalaman po ng ating kalaban kung ano yung ginagawa ng gobyerno. Ayun na sinasabi ko. Ayan ang hindi nakikita ng mga ibang tao.
Kesyo mema lang, ano? Sabi ko na tama ako sa confidential fund. Hindi pwedeng basta-basta sabihin lang yon. Pero minsan may mga usok na lumalabas, gagamitin yan para sa mga terorismo o yung mga bagay na pangtapat po doon sa mga makakaliwa and something like that, mga kapatid, at marami pang iba. Kasi kung sasabihin mo nga naman na itong bilyon o milyon na ito, ilalaan ko laban sa mga makakaliwa, di nag-ready yung makakaliwa. Diba? Para kang gumamit ng sniper na ipinakita mo kung nasaan lugar ka. Siguro naman kahit makitid utak ko, nakakaunawa ko ng mga ganitong bagay. Ngayon, mag-ingat kayo sa pagbubulgar nyo. Ibig sabihin, bawat isa baka may mga gustong gawin na mga kailangan mo nang itago para hindi po halimbawa, mayroon silang plano sa mga illegal powder. Halimbawa lang naman ho, illegal powder, huwag nyong i-broadcast. Kailangan ang tawag nyo sa budget na yan ay kunwari ay pito-pito budget 1.5 million. Anong pito-pito na yun? Ba't ayaw nyo sabihin? Hindi kasi basta pito-pito, hindi pwede namin sabihin. Kailangan nyo sabihin. Kung hindi, ire-repan yan. Alisin niya yung budget na yan. Ayaw nyo sabihin kung ano. Tapos, sasabihin mo, naku, hindi ko nga pwedeng sabihin lalabanan nga natin yung sa illegal powder, yung mga pusher. Pag sinabi ko na doon, tas idilabas nyo sa media, di wala na. Makapagtago na yung mga yan. Ganun din po sa mga terorismo. No, kung kinakailangan ng ating BP Sara ng confidential fund, hayaan nyo muna. Huwag naman kayong maging... Minsan kasi vlog lang ng vlog yung iba No, nobody's perfect. Bawat ibang mga presidente may mga nagagawang mali. Aminado ho tayo dyan, no? Pero mga kaibigan, kung sa mga nagagawa, dito pa rin ako sa PBBM at Sara Duterte. Dito pa rin ako. Bakit? No? Yung iba, puro statwa lang mga nagawa. Ano pa mga nagawa ng iba? Nalinis ba nila yung Baywalk? Hindi. Naipalibing ba nila yung dating Marcos? Hindi. At kung ano-ano pang magagandang nagawa dito sa Pilipinas na nakita ko po mismo ng mga mata ko. Magbibigay na ako ng example sa Baclaran. Maganda na yun. Et cetera, kung ano-ano pang north to south, mga build program na ginawa ng Build More program ngayon. Di ba? Ang gaganda ng mga nagawa. Nagawa ba noon yan? Hindi. Kasi kayo gusto nyo lang tignan, banat kayo ng banat, ayaw sa PBBM, ayaw sa Duterte, hinahanapan yung mga mali, hanap kayo ng mali, ganun naman din sa ibang mga administrasyon noon, ang daming pagkakamali. Diba? Kung sa paramihan ng nagawa, mas maraming nagawa yung administrasyon ngayon. Saka yung bago pa to. Huwag yun naman ipagkaila yun. Nakikinabang pa rin naman kayong lahat, mga kaibigan. Tuloy po tayo, Sir Badong. Nadadala ko ng aking damdamin. Ituloy-tuloy na po natin ito. Laban sa kanila. Nakakapaghanda sila. Dahil lang sa kalikutan ng mga utak. Kalikutan lang po ng bibig. Yan po sa aktual, umangal na ngayon si Esperon. Ano pa sinabi ni Esperon? Di ba kayo nagtataka? Lahat ng mga aksyon ng pamahalaan para mapigilan yung mga rebelde. No? Uy, Catman for Aces, thank you very much. Long time no look. Kapi-kapi muna dyan. Thank you very much sa pakapi. Catman for Aces. Yan. Maraming salamat. Pupunta ka ba sa Japan? Mira lang yun. Mura yung tanong. Okay. Confidential. Ito yung sundalo to si Catman for Aces. Hindi po binubulgar yan. Kaya nga confidential eh. Pero gustong lahat tayo, no? Pati yung may mga nagko-comment dito na bakit hindi ipaalam? Delikado po sa national security. Naririnig tayo ng ating mga kaaway. Yan yung problema ninyo. Pati yung mga nananawagan dito na pera ng taong bayan yan dapat ilantad. Ano sinabi ni Esperon? Karagdagan. Meron pa yata welcome nga po pala dito kay Torix na welcome sa pagiging regular member. Okay, ano pa po ang sinabi ni Esperon?
nagtataka raw siya, no? Ay, hindi ba kayo nagtataka? Lahat na lang tinututulan nila. Ano yung mga tinutulan nila? NTF-ELCAC, tinututulan nila. Confidential fund, tinututulan nila. Yung, pati po yung protection ng Vice President. Di ba kinu-question nila bakit daw ang daming security ng Vice President ng Pilipinas? Tinututulan din nila na protektahan yung Vice President. NTF-ELCAC, pati po yung mga anti-insurgency program, tinututulan po nila lahat. Pati ba naman yung confidential fund na legal naman po, no? Bakit po kayo pumapayag? Yun yung tanong sa atin, Esperon, eh. Bakit papayag yung mamamayang Pilipino na sila yung pagtutol nilang masusunod? Hindi po ito usapin ng ano. Ang sinasabi ni Esperon, hindi na to simpleng usapin ng sino ang tama dyan sa mga yan. Usapin na po ito ng national security. Gusto nyo ilantad na kung anong ginagawa nyo sa confidential at intelligence fund. Malalaman po ng kalaban kung anong ginagawa natin. Okay, besides. Sige, pakinggan natin si Hontiveros. Nagsalita na naman eh. Pinakita na po natin, lahat po nagsasabi, lahat ng mga concerned agency, itinataya ng Office of the President na legal yan. Through E.S. Bersamin. Inapprove yan ng Pangulo ng Pilipinas. Sabi ni legal po yung pag-approve. Sabi ni Tulfo, Congressman. Legal, sabi ni Kimbo. Legal, sabi ng COA. Sinabi ba ni Hontiveros na illegal? Ang dali po natin. Kung illegal po kasi ang sinasabi nila, anong ginagawa nyo bilang congressman at senador? Hinahayaan nyong gumawa ng mga illegal na bagay, yung Vice President at yung Presidente ng Pilipinas? Anong ginagawa ninyo? Bakit kayo pinasasweldo ng pamahalaan kung talagang illegal yan? Hindi nga po yan illegal. Legal po yan. Lahat po ng Presidente, mga Vice President, meron pong pondong ganyan. Kahit po dito na lang sa Pilipinas, wag na po tayong lumayo. Inuulit-ulit ko nga. Bakit ngayon lang kayo nagwawala? Dati nang merong confidential fund ng mga Vice President. Dati na kayong congressman ng Makabayan. Dati na kayong mga senador, Hontiveros, at iba pa. Matagal ka ng senador eh. Tapos before ka maging senador, congressman ka rin. Bakit hindi nyo tinututulan yung confidential fund kung talagang masama yan noon? Noon pa meron na. Okay, pakinggan po natin yung sinasabi po ni Hontiveros. Makinig po kayo maigi ha. Hindi ko papakita yung video, pakinig lang tayo. Tignan natin kung may basis talaga yung pinagsasabi nitong babae na to. Ano ba talaga inaangal ni Hontiveros? Baka meron siyang Anong uri na naman ng magic ang ginamit nila para ubusin ang 125 million pesos sa loob lang ng 11 araw? Hindi na lang yan spending spree. Yan ay paglapastangan sa mamamayan. Okay, una pong inaangal ni Hontiveros, ulitin lang natin ang una niyang tanong. Ulitin natin ha. Anong uri na naman ng magic ang ginamit nila para ubusin ang 125 million pesos sa loob lang ng 11 araw? Anong uri ng magic ang ginamit nila para ubusin ang 125 million sa loob lamang ng 11 araw? So hindi po legal ang tinatanong niya. No? Magic. Anong uri ng magic? Puta, mahirap po yan. Ako po, tagapagtanggol ako ni Vice President Sara Duterte. Hindi po ako inassign, wala po nag-utos sa akin, kusa po kung pinagtatanggol ko ang ating Vice President. Pero mahirap pong sagutin to. Sa lahat po ng sasagutin, ito po hindi ko yata kaya sagutin. Anong uri ng magic ang ginamit nila para magastos yung 125 million? Suko ako kay Hontiveros, no? So yan po ang unang, siguro paglabag yan, no? Yan po ang unang paglabag na nakita ni Hontiveros, may magic si Sara Duterte. Okay. Kasi talagang seryoso tayo rito. Kinakailangan po nating maghanap tayo ng mga kino-question nila. Alamin po natin kung anong kino-question nila. Una, ano raw yung uri ng magic ni VP Sara Duterte para maubos. Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!